nalulumbay, si Bossing ang bahala sa'yo. Umaapaw ang ligaya sa Umpukan with Bossing, Umpukan with Bossing, Umpukan with Bossing, Umpukan with Bossing. Let's go! Magandang umaga, hapon at gabi sa inyong mga bossing Pinoy at OFWs around the world. Welcome sa Umpukan with Bossing, a live stream podcast presented by Tindahan ni Bossing or Tinbo, powered by PLDT Global para sa mga overseas Pinoys. Ako po ang inyong lingkod, OWA Administrator Arnel Ignacio, at makakasama dito sa Umpukan with Bossing. We are back for another episode for Season 2 dito sa Tinbo FB page at tayo po ay live para sa isang masayang talakayan na busog na naman sa lehitimong impormasyon para sa ating mga bossing Pinoys overseas. Samahan nyo kami kasama ang ating special na bisita. Siyempre, kasali kayo sa ating usapan. I-comment nyo lang ang inyong mga opinyon, tanong at saloobin about our topic with hashtags, hashtag Umpukan with Bossing, hashtag TinboPH at hashtag OFW at kung saan bansa kayo nanonood ngayon. Halimbawa, hashtag OFW Hong Kong, hashtag OFW Qatar. Ganyan nga mga bossing para ma-shoutout namin kayo sa ating live stream. Ituloy niyo po ang inyong pagko-comment dahil mamimigay ang Tinbo ng special raffle prizes para sa ilang maswerteng viewers abroad. Para malaman kung paano kayo pwedeng manalo dyan, i-check lang ang pinned comment o ang caption ng ating live stream sa Facebook. So, mga bossing, ano nga ba ang tindahan ni Bossing or Tinbo? Ang Tinbo po ay ang online tindahan para sa inyong Pinoy overseas. To know more about Tinbo, panoorin niyo po ito. Ang mga kailangan mo at ng inyong pamilya sa Pinas, mahahanap mo sa tindahan ni Bossing. Tinbo, powered by PLDT Global. Ang one-stop online tindahan para sa mga Pinoy sa abroad. Sa Tinbo, sari-sari ang mga produkto at serbisyo. May load padala sa Pinas, shopping e-vouchers, bills payment, food e-vouchers, doctor's online consult vouchers, e-government services, at gaming pins. Sa Tinbo, makakakuha ka ng Smart Virtual Number, ang seamless Philippine mobile number na magagamit para sa libreng tawag sa OWA 24/7 hotline. At para makatanggap ng one-time passwords o OTP galing sa Philippine banks at e-wallets. Sa Smart Virtual Number, pwede ka ding i-text o tawagan ng inyong kapamilya sa Pinas gamit ang kanilang local Philippine numbers kahit wala silang internet. Kapag may Tinbo account ka, parang nasa Pinas ka na rin kahit pamalayo ka. Tindahan natin to mga bossing. Tinbo. Register for free. Oh, di ba? Ang galing ng Tinbo for Pinoys abroad. Libre lang mag-sign up for a Tinbo account. Just go to www.tinbo.ph. Nasa Tinbo na ang kailangan ninyo at ng inyong pamilya sa Pilipinas. May bills payment, may load padala, at sari-saring e-vouchers na pwede nyong iregalo sa inyong pamilya. Sakto, dahil ilang araw na lang ay magpapasko na. Merry Christmas! Para naman sa mga Pinoy sa Hong Kong, may e-padala kung saan pwede magpadala ng vouchers. Diretso po ito sa e-wallets at bank account ng mga kapamilya ninyo sa Pilipinas. At may mga promo din ang Tinbo para sa mga bossing Pinoys overseas. May load na sa Tinbo ng Smart or TNT para makakuha ng raffle entries para sa chance na manalo ng bagong cellphone o ng e-gift vouchers worth 50,000 pesos. At kung mahilig naman kayo sa sports, sa Tinbo na kayo bumili ng Pilipinas Live International Plan to get 10% off. Magagamit yung plan na yan for the Pilipinas Live apps kung saan ma-stream ninyo ang inyong mga paboritong liga gaya ng PBA, UAAP, PVL at MPBL. At hindi lang yan. Alam nyo ba na ang Tinbo pwede kayong mag-subscribe to a virtual Philippine mobile number at pwede mo ito magamit para makatawag ng libre sa OWA Health
Helpline 1348. Itong virtual mobile number nito ay ang Smart Virtual Number. Importante makapag-register muna kayo sa Tinbo, mag-subscribe ng Smart Virtual Number at mag-SIM register ito para makatawag anytime sa OWA Helpline 1348. Pwedeng-pwede kayong tumawag dyan kung may kailangan o katanungan kayo sa OWA. May agents na handang sumagot sa inyong mga tawag 24/7 na laging gising. Sari-saring produkto at serbisyo ang nasa Tinbo. Kaya go for it at mag-register na mga bossing. Alright, wag na natin patagalin at baka abutan na tayo ng Pasko, December 6 na. Simulan na natin ang 6th episode ng Umpukan with Bossing with our very special bossing guest today. At ngayon, pag-usapan natin kung ano nga ba ang proseso ng pagiging employee to a full-time entrepreneur through the eyes of our guest today. Sa lahat ng nangangarap at na-inspired to transition from working abroad to following your dreams of having your own business, this episode is for you. Ang ating pong panauhin ay isang Filipino businessman, public servant. He is also the president and CEO of Pickup Philippines. He has shared his experiences of working abroad, which shaped his understanding of the struggles and challenges OFWs face. His time as an OFW has been a significant part of his personal and professional journey, and it has inspired his work in both the business sector and public service. Alam niyo, ako nagulat dito sa lahat ng aking sinasabi dahil kilala ko na siya pero hindi ko alam. Ramdam ko lang na big time ito. Hindi ko akalain na ganitong ka-big time ang aking guest. Let us all welcome CAO Dave Almirines. Magandang umaga, hapon, gabi. Thank you, best friend. Admin Arnel, thank you for having me sa iyong show dito sa Umpukan ni Bossing. Tama ba? At ikaw ang bossing ngayon dito dahil napakabata and yet so much has been achieved. Diba? Pag tinitingnan kita, parang parang pamangking ko na ito pagkatapos. Hindi naman tayo nagkakalayo. Kaya para sa akin, salamat sa pag-imbita mo sa akin and I hope makapagbahagi ako ng maraming inspirational na mga experiences na ma-inspire ng maraming taga-subaybay mo. Sa bawat isang kwento ng OFW na successful, kahit ako, alam mo, na-inspire ako, na-energize, kaya umpusihan na natin. Magkwentuhan na tayo. Nagulat ako, ikaw pala isang OFW sa Singapore. Actually, maraming hindi nakakaalam na ako'y nag-umpisa during my early years. Ano ba yung early years? Mga more than 20 years ago. Okay. So that means mga early 20s ako. Mm-hmm. And isa sa unang kong hanap buhay ay nag-ibang bansa ako. Mm. And nakatagap ako bilang parang intern and to become an analyst sa isang financial company for the financial market. So medyo di ko pa masyadong kabisado noon pero dahil willing to be trained, so inaral ko. So inumpisa ko nung nagsimula ako sa Singapore, then nakarating rin ako hanggang Malaysia. And I've been there for almost 3 years. Yeah, bakit mo pinili agad na mag-abroad? Nung bang panahon na yon, hindi okay dito sa Pilipinas? Not necessarily. Tingin ko nakakita ako ng better opportunity. Yun yung tingin ko at that time. In fact, nung high school ako, after mo high school, mag-college ka, ang laging iniisip namin ay pagka makagraduate ka, magtrabaho ka abroad. That's the mentality way back during the 90s. Pag batang 90s ka, ganun yung maraming mindset. However, ako naman, nagkaroon lang ng opportunity na nabigyan nung pagkakataon na yon. Kaya tinanggap ko. Yung sabihin, Dave, kagagraduate mo pa lang nito? Hindi naman. Not necessarily. Ang una kong trabaho, ako'y trainee manager sa isang fast food chain. Pwede ko bang banggitin yun? Sure. Yung pangalan, Chowking. Yan, doon sa Binyan, Laguna, sa Olivares. That's why one of my first work before ako nag-abroad at naging OFW. Kasi nakaka-inspire na malaman ang iyong pinagsimulan. Tapos ngayon isa ka ng CEO ka na isang napakalaking kumpanya. So from ano ang iyong position sa Chowking noon? Nag-trainee manager ako. So para maging supervisor ka, magti-training ka muna, then maging supervisor ka. Parang management training. So yung mga nanonood sa atin na nagtatrabaho sa fast food, sigurado ko nakaka-relate. But ito, kaya sundan nyo ang pagiging kwentuhan namin. So from the fast food chain,
you moved to an IT company? Or a financial company that relates to financial markets na tinitingnan yung galaw ng merkado, Para stocks, ng ganyan ba? stocks and foreign exchange para makapagbigay ka ng mga ano yung basa mo sa market, kung ano ba yung possible na pwedeng fundamentals na mangyari para you'll have a better decisions doon sa mga pinagbibigyan mo ng analysis. Siguro No, tali-talino mo nag-aaral ka. Hindi naman, I think, isa lang naman award ko nung aking prep elementary high school. Ano ba yan? High school. Loyalty Award. Loyalty Award. Well, Hanggang ngayon, loyal. oo. Ay, mamaya pupuntahan natin yung loyalty na yan, ha? May dudugtong tayong kwento yan. Teka, so, from this financial company, you decided that Singapore would be a better venue Yes. para In fact, mas lalong kung asensado. titingnan mo, Singapore din, hindi naman as popular na Singapore as a financial hub, pero nagbibuild ng way back more than 20 years ago. It's not as big as way back then, but they're already big, no? So, nung nagsisimula ako doon, fast forward ko lang ng konti, nagkataon, yung isa ko ring kaklase ng high school, he's an IT computer science graduate, doon rin nagkatrabaho sa an IT expert or specialist. Dave, masingit ko lang. Ang Singapore, hindi naman siya kasing welcoming ng ibang bansa pagdating sa kapitbahay na Asians, di ba? You coming in sa kumpanya ng Singapore, I'm very sure Maraming challenges. May mga kwento ito na medyo mabigat. Maraming challenges actually nung time na yon. Kung siguro may kwento. For the first time ko siguro ikwento, kung tatawid kami halimbawa, hindi pa uso yung mga tamang work permit, dadaan ka sa border, may kausap doon sa ibang bansa, kung tatawid ka ng Malaysia. Naranasan ko yan from the beginning until maitama yung aming permit. No? So, ganun po yung time na yon. And during those times, hindi pa rin automated. Wala pa mga kaganitong automation or digital. Mano-mano. And so, I mentioned earlier na nagkita kami ng aking kaklase. And ang communication naman, may communication na, but mahal ang communication going sa atin sa Pilipinas. At saka, ang ma-afford mong telepono, medyo mahal na rin siguro yon ng time na yon, yung mga 8210. Oh, Yan. So, way back 99, 2000. Teka, nung ba meron na roaming? Meron na, pero mahal. Oo. So, kahit nga text, mahal. Oo. No? So, ngayon na lang yung only text or yung digitalization. Pag may internet ka, wala nang bayad. So, no? teka, binanggit mo ito. Mano-mano noon, mukhang wala rin naman kayong matibay na alalay. Noon, dahil kamo nga, dumaka ka pa ng Malaysia. Yes. So, ano mga nakasagupa mo itong problema na medyo baka nakakagulat at pinawid? Hindi naman sobrang pero yung common na pagpupunta ka doon at doon na ayusin yung work permit mo, and that's the first na experience. Napakahigpit sa Singapore. Napakahigpit. So I have to go out of Singapore and go back. So either bumalik ka ng Pilipinas or pumunta ka ng Malaysia, tumawid ka. So until such time, nung ginawa namin yon a couple of times, yung last time noon, sinita na ako ng immigration ng Singapore. Na kailangan may permit ka, bumalik ka sa Pilipinas. So doon pa lang inayos yung aming permit. Ano yun? Hindi ka natakot doon? Well, natatakot kasi minsan, halimbawa, sa border, mag-aantay muna ako, then may tatawag, then pag okay na, saka kami pupunta. And finally, Yes. nakapagtrabaho ka na sa... That's correct. Okay. Now dito sa karanasan, ilang taon kang nasa Singapore noon? Almost 3 years. Almost 3 years akong nagtrabaho until nawala ang passport ko. Oh. Because nung nagkaya kami magkaklase na maghapunan, may tinatawag sa Singapore na Newton Circus. Okay. Yun yung mga hawker's place. Yun yung parang roundabout na maraming tindahan ng mga pagkain. So punta ka doon, very famous place called Newton Circus. And so kumakain kami, nagja-jacket pa ako kahit mainit eh. Nung pauwi na kami, then tiningnan ko, nawala yung passport ko. So
alam mo, nung time na yon, mawala na lahat, wag lang passport. It is very noon difficult. ba kailangan lagi mo dala passport? Yes, kasi when you travel, ang turo sa amin, kailangan in possession mo lagi yung passport mo. When you go Malaysia, kailangan hawak mo yan kasi merong police na sisita sa iyo. Randomly, sabihin, pakita mo yung passport mo. And that's what's happening before. I don't know now, I'm sure nagbago na yan and everything. But way back then, that was the story before. O so nung nawala yung passport? So, ni-report ko kagad early in the morning sa Philippine Embassy. Very helpful yung Philippine Embassy natin. So, binigay ko yung number ko and I got... DFA. that and I actually thank the Philippine Embassy in Singapore for that. Then, they gave the number na nakakuha. Sa Singapore yan, ang pangalan niya si Chris. And nagtawagan kami, nag-meet kami, sabi ko, Chris, maraming very grateful ako, syempre, nawala at nakuha niya. So very thankful ako. Sabi ko, ano bang pinagkakabalahan mo? Sabi niya, nasa ganyan siyang business. Sabi ko, nasa direct selling. It's based out of US na nag-expand sa Singapore. Sabi ko, pwede ko ba yan dalhin sa Pilipinas? But I only have 56,000 pesos in my bank account. It was almost $1,000. Alam mo, kahit na OFW ka, you're making more than those who are actually in the Philippines. You're actually earning, you are sending, people are spending. Therefore, wala ka pa rin halos walang natitira. May ipon. Konti lang. So 56,000 ang bank account ko, yun lang ang laman. And so kinausap niya until na papayag niya na pwede kong maging main distributor sa Pilipinas. So you know what I did after that? I quit my job. Nag-resign ako. Bakit naging attractive sa iyo itong distributor? Can you mention the product? Well, sure. I can mention the company itself. The company is called Nature Sunshine. It's a health product. It's a NASDAQ listed in the US, based out of Utah. So, dinala ko. So, nainganyo ko na kaya ko to. Kung masipag lang ako at nakikita ko nga yung boss ko, kung yung sipag ko, silang yumayaman, kung with the same effort, nakikita ko, marami ko natutunan sa kanilang magagandang best practices. So, yun yung while working, you were observing itong iyong mga bossing doon. Yes. At parang it dawned on you na, teka nga muna, kung ako gagawa nito, mas malaki kikita ko. Siguro nagpapasalamat ako, ang isa sa na gain ko, yung hindi maramot sa pagbibigay ng kaalaman. Nung time na bata pa ako, tinuturuan niya ako ng mga magagandang for business. So yun yung so dito nagising. So I don't think many people will do that, no. Na meron diyan hindi sabi na maramot sa sikreto nila. But however, marami siyang naituro sa akin magaganda na tingin ko kung bakit made me decided to become an entrepreneur is dahil rin sa kanya. Okay. So dahil dito, nung nakita mo itong produkto na to, teka muna, ako magiging distributor nito. Ako, ang daming naiintriga sa iyo kinikwento. Si Bobby from Dubai, si Alice, nanggaling naman ng Taiwan. Do they have comments? Comments din si Ana ng Japan. Gusto pong mag-business, pero kulang daw sa kapital. Ay, madalas nating naririnig to, Dave. Yan ba ay tama na problema kung ikaw ay magnenegosyo? Kasi kadalasan naririnig ko ito Kagaya mo, base sa kinekwento mo, ang nauna sa'yo, knowledge. And yung 56,000, hindi mo inisip na maliit. Basta ang mukhang ang una mong kayamanan, yung kaalaman. So ano masasabi mo rito na kagad sabi niya, kulang ang puhunan? Tama ka, Admin Arnel. In fact, marami tayong successful stories, hindi lang sa akin, kundi maririnig or mababasa mo, na kahit walang kapital, paano sila naging successful? Sige nga. So, ang naging puhunan nila, yung knowledge, they turned that into action. Malakas lang ang loob mo. Kailangan malakas ang loob mo. At kailangan consistent ka. Hindi pwedeng sa una lang ay doon mo lang gagawin. Because there are a lot of people, hindi Filipinos, I'm not pertaining to a particular, there are people that are consistently inconsistent. That means sa una lang. Then, pag hindi nag-work,
tatry ng panibago. So, kailangan tuloy-tuloy mo lang. At you have to believe on what you started. Kung sa bagay, yung binabanggit mo yan, sa kahit anong endeavor, kailangan talaga fiercely focus ka eh. Tama. Diba? Kailangan kung ano yung, ito rin ang mga pinapayo ko sa mga OFWs, na kadalasan, kapag ka nasa ibang bansa na sila, nadidiskaril mula sa una niyang plano. Meron, bigla na lang magiging advocate, pati buhay na may buhay, inaako na yung problema. So ngayon, umuwi ka dito, wala. So, going back to the comment, kasi marami ako talaga na nagsasabi sa akin ito, magninegosyo siya, pero ang kauna-una niya po problemahin ay kulang daw siya sa puhunan. Pero pag tinatanong ko naman, ano ba plano mo? Puhunan ka agad. So, anong, tama marami ba yun? namang negosyo na hindi naman kailangan ng malaking kapital. Ang kailangan mo lang, una, yung lakas ng loob, willing to learn, at kailangan gusto mo talagang gawin. And you have to devote what we call, yung sinabi mo na kanina na sa buhay na may buhay, pinakikialaman and everything, dapat nakapokus ka sa ginagawa mo. And the moment na ninarrow mo yung focus mo sa gagawin mo, and you have a stronger chance to have to achieve some of the success unti-unti. Kasi ang napapansin ko sa mga karamihan natin mga kababayan kung saan tumingin at may nakitang attractive, lilipat Correct. So, kumbaga kung nasaan yung uso, dapat hindi. So kailangan aralin nila, wag jump into conclusion kaagad, at maniniwala sila sa mga taong successful rin. Dumadami yung nanonood sa atin. Yun. Ito naman galing sa Qatar. Si Jason. Ito naman, hindi naman problema sa puhunan. Ang tatanong siya, ano daw ba magandang negosyo pag bumalik siya ng Pilipinas? Pwede yung pick up. Okay. Diba? So dahil yun ang negosyo namin na pwedeng maging partner ng pick up. Habang siningit niya na yung pick up, Jason. Siyempre dito tayo successful. Sige, paano ba ang, kung si Jason uuwi? Okay, Jason. Habang nandiyan ka pa at nagtatrabaho ka pa, you start actually saving. Kasi hindi naman forever na tayo ay na OFW. So kailangan lahat ng OFW or ng ibang bansa na naghahanap buhay, you better start saving from day one, kahit paunti-unti. Kasi hindi naman forever ang trabaho sa abroad. Correct. And sooner or later, once you decide to become an entrepreneur, it's even more challenging. It's not easy, pero may mga bagay na pwede mong tingnan, kagaya ni Pick Up, na meron tayong business model na meron ng success. Na all you need to do is follow that system, di ba? And you don't need a big capital to do it. So you can be our partner drivers, or pwede ka mamuhunan as an operator. Then you can actually look for, pwede yung family member mo or any of your close na pwedeng mag-drive. Rather than lalabas yung pera pupunta pa rin within the family. Teka, so yan yung mga importante. Dave, na-skipan natin Teka muna, nabitin ako doon sa kwento mo mula doon sa distribution ng NutriFresh mo. Okay. Nature Sunshine. So Nature balik ako. Sunshine. Okay. Paano nangyari? So, nung nagsimula ako noon, for the past many months, I did not make money. No, sabi ng nanay ko, yan, bakit ka kasi nag-resign sa trabaho? Tingnan mo, wala ka tuloy sweldo. Yun ang sabi ng nanay ko. But you were in Singapore? Nandito na ako sa Pilipinas, nag-resign na ako. Okay. And finally, may naniwala sa akin. Actually, bago yun, niyaya ako, kamag-anak ko, friends ko, close to me. Wala pong nag-join sa hanap buhay ko. Until finally, one day, merong naniwala sa akin. Strangers to me. Hindi ko kakilala. So, I always believe that strangers are but unmet friends. Diba sinasabi ng nanay natin, okay, magtiwala sa strangers. Contrary to that, naniniwala ako you can be good friends Kaya after ulitin all. mo nga yun, kasi madalas, alam mo, ito rin ang mga nakikis mga nagninegosyo Umaasa sila sa mga kaibigan nila at sumasama ang loob kapag yung kaibigan, hindi sumuporta. Ang tingin ko, hindi naman ganun ang negosyo hindi naman talaga, hindi naman. Ang negosyo is all about business and professionalism. It's beyond friendship, no? So it is not all about dahil magkamag-anak kayo or magkaibigan kayo, automatic magne-negosyo. Sige, so tuloy natin yung kwento. So itong stranger, what did you say about strangers? So yung strangers, kagaya ko, yung mga partners ko ngayon, strangers naman before yan sa akin No? And strangers, contrary to what our parents told us, huwag ka magtiwala sa strangers. Di ba yung laging turo sa atin? So, naniniwala ko ang mga strangers are unmet friends. Okay. That can be good partners later on. So, ito, nagtiwala sa iyo. Ano nangyari? So, nagtiwala.
So isa siya sa naging partner distributor ko na nagpalaki sa akin. Then I started making money way back then, more than 20 years ago. So eto na. So what happened next? Siyempre, kumikita ka na. So nung time na yon, di pa naman binata ka. From Makati dito opisina namin, to Laguna. So, dinrive ko yung unang-una kong sports car. Ano siyempre, bata ako. Gusto ko yung... Ano yung sports car mo nun? So, pinark ko doon sa tapat ng bahay namin. Sabi ng nanay ko, Dave, kanino yung BMW na yan? Hindi naman lahat may BMW at that time. Hindi naman common yon. And sabi ko, Mami, syempre, Mami na, BMW na eh. So, sabi ko, Mami, yan ang nabili ko sa aking negosyo. Sabi ng nanay ko, buti na lang, Dave, nag-resign ka sa trabaho. Nag-iba na siya ngayon. And everything changed. Di ba? So, huwag tayo madi-discourage. When people say, you cannot do it, just be consistent, focus, and do it. Yeah, because you know it will be good for you. Very, very important points. Be consistent, focus, and kailangan lakas ng loob. Malakas ang loob. Okay. Bakit? Kung wala ka na nga, anong pa mawawala sa'yo? Diba? You have more to gain than to lose. Nilakasan mo ang loob mo. Yan ang yan ang common denominator sa mga successful na tao eh. Para bang ang mga tao successful bingi sa pagkadismaya. No? Kagaya mo, wala ka mo sumusuporta sa'yo. Ngayon kasi, drama ng drama, magpo-post pa sa FB, ng mga kalungkutan na, hindi ho kayo kikita dyan. Yung mga mapopost ka pa ng mga senti-senti mo. Tinan mo siya. Wala rin tumulong sa kanya kaibigan. Asan yung mga kaibigan mo? Kaibigan ko pa. Pero hindi ko naman pinersonal yon. I mean, hindi lang magkataon na hindi lang kami magkasama sa hindi sumama ang loob mo? Hindi. Okay. Dahil ako rin naman ang nag-decide eh. So I don't take it, kung... Kumbaga, gusto mo yan eh. Hindi sila naniniwala. Parang, you cannot be a hometown prophet. Kumbaga, sino maniniwala sa iyo, kilala ka nilang hindi ni Consiante at that time. Okay. Diba? You're a man of many hats. You're also in public service. You mentioned you're also in DTI. Pero kailangan makwento mo from distribution of this product hanggang sa pick so, up. So, after doon, sometime in 2006, what else I'm going to do? So, I graduated political science at FEU. So, kami magkakaklase, nag-usap, hindi ka public service, hindi ka mag-try ng counselor doon sa Laguna. Then, may nagtanong sa akin, Dave, anong gusto mo maging? Sabi ko, gusto kong maging congressman, gusto ko yon. Para maging congressman ka, why not you try yourself to become a board member? Okay. Sa atin sa Laguna, sa probinsya, tawag yung bukal. Diba? Ang bukal parang konsehal? Parang konsehal ng province. So we call it provincial board member. So sige, I decided to introduce myself and aspire for board member. And sabi naman sa amin, Dave, bakit ka nagmamadali? Una, bata ka pa, hindi ka kilala, wala ka name recall. Kasi yung apelyido namin, nabanggit mo nga, Almarines, minsan Almartinez, Almiranyes, napakahirap. Tapos may nagsabi sa akin, ang hirap raw spellingin at ang hirap i-pronounce. Wala akong name recall. And besides, may kilaban akong artista. Yun ang sabi sa akin. Aba, sino yung kilaban mo artista dyan? Artista rin naman ako. Rapper pa nga. Nagkataon yung tarpaulin ko. Hindi pa uso masyado tarpaulin noon. Katsa pa. So may tarpaulin na ako. Satsat ang buhok ko. So tapos ang itim-itim ko. Nagkahawig ni... Hulaan mo. Si Andrew E. Ikaw na magsabi. Okay, si Andrew E. So idol ko si Andrew E. So... Kaya ang tawag sa akin ng mga bata noon, 2007, when I'm campaigning, si Andrew E. So you know what happened? After the election, I became the top notcher. Number 1 sa buong lalawigan ng Laguna. Ang galing naman. So hindi lang first time, hindi lang second time, but 3 times in a row, all successions until I actually got appointed and became Undersecretary of Trade and head of an agency called PITC. So we do trade and I think earlier na nagkukwentuhan tayo, nabanggit mo nga yung Hungary, di ba? So, it's part of our trade cooperation when we open the doors between the Philippines and Hungarian market. No? So, we were the ones who actually take that initiative to open that doors, including Czech Republic, if I still remember at that time. Yan. So, and the rest is history, I guess. So, forward ko na uli. So ito naging konsehal ka pa pala. So you have tight grasp of how government works. At the same time,
you're an entrepreneur, napakagandang kombinasyon. Pero teka muna, hindi mo pa kinikwento sa akin. Paano naman nag-transition si distribution ng products kung saan nagkaroon ka ng BMW, at mukhang hindi ka pa nakontento and you built Pickup. Yes. So how it started? Started last year to, sometime in March. I got a call No. from a good friend. His name is Jason. He's now my co-founder. And he's in the transportation industry. So they're doing the bus industry and other transportation like taxi. Sabi niya, Dave, pwede ba tayo magtayo ng technology company na Filipino-owned, na sariling atin, na similar to that of meron sa bumundo like Uber. No, sabi ko, seryoso ba tayo? Kung seryoso ka, then we will build that company. So, syempre, lumawak na yung experience natin sa venture, including that of technology. So, we were able to actually build a technology company called Pickup. Okay. So, nakapag-launch tayo, we were able to establish and officially launched this year. Few months ago lang to. We're just a few months old company. Okay. Wow. So, we went through a lot of process including compliance, LTFRB, you name it. No? So, lahat yan kinomply natin. And me, knowing that gusto ko makomply akong tao, so we would like to make sure na good corporate citizens rin tayo ng country natin. And of course, because you came from government, Yes. I'm very sure you've gained friends na Yes. sumuportang mabuti sa'yo. Nakatulong rin siya, siyempre, dahil siyempre with that, nakapagbigay tayo ng magandang, katayo tayo ng konting pangalan, so nakatulong rin siya. No? And So, teka muna, magmula na nagsimula tayong magkwentuhan, yes. parang puro ka trabaho. Hindi pa kita natatanong kung ikaw ba ay may love life. Kasi meron akong napaka-precious na kaibigan na sa tagal namin magkaibigan, ito parang laging parang gewangan laging love life nito. Ngayon lang ito natahimik. At lagi nang nakangiti. Wala akong ibang tinutukoy kundi yung napakagandang kaibigan ko. Alam mo ito, nagturo sa akin magpapayat nung araw. Si Aramina. So, kailan pumasok si Aramina sa iyong buhay? And paano ka nagkaroon ng oras? Kasi as I'm listening to you, you seem to be such a focused gentleman na ito lang gagawin ko, basta ito, kailangan maging successful ako. At hindi mahirap pakisamaan ang taong ganyan, lalo na kung love life. Yes. Oh. So how it started, it started 2018, nung meron mahilig ako sa basketball. Okay. So, sa amin sa Laguna, we do a lot of charities. No? And when one of the charity event in basketball, what we did, so gagawin namin, tulong muna kami sa mahihirap doon, and then we'll do the charity basketball And I'm sure hindi na lang isang BMW yung kotse mo nitong panahon na to. Meron naman. May fleet na. Nadagdagan naman yun. May fleet na ng Even BMW. way before pa ako nag-government. No? And so, what happened that time, so we invited Miss Aramina. Okay. And, Bakit si Aramina? well, good question. Bakit nga ba? Sa dami. Pero, alam mo, when we invited her, she's supposed to perform at the halftime event. Okay. But unfortunately, na late siyang dumating. Okay. So she traveled all the way from the Philippine Arena to Laguna. Took her 4 hours to do it. Wala pang Skyway extension ng time na yan. Traffic. So, ganun ka-traffic. So, 4 hours, tapos na yung event, 5 minutes late, after the event, wala nang tao. Wala na talaga. Until inantay ko, sabi ko, antayin ko. So, ikaw na lang ba nag-aantay? Hindi, nag-aantay kami. Okay, sige. Ng mga kasama ko. So, we did, inantay namin, dumating. So, we had the chance to have, to talk. Then, sabi niya, nagyaya pa, gusto niyo bang kumain? Wala na. Mga past midnight na siguro yon. Wala nang tao. So, hanap kami ng mga restaurant until doon kami sa SLEX. Dito sa McDonald's, 24 hours. Ito yung sa Caltex SLEX. Sorry, in-advertise ko pa. But, yes, so kumain kami, nagkwentuhan kami. Nakadalawang burger pa nga.
Parang ang dami Sabi ko, magdetalye, "Ha? Hindi ako, siya." Malakas kumain. Malakas kumain. Malakas kumain. Malakas kumain ng asawa ko. So, nag-exchange kami ng numbers and everything. That's how everything started. No? And it took, siguro after several months pa, less than I think 5 or 6 months bago uli kami nag-usap. Huh? So, Yes. pero teka, ito, yung panahon na inaantay mo siya, ano ba ito? O was it just, parang wala na, sige si Aramina na lang, o talagang specially pinili mo si Aramina? Hindi naman. Naging friend na rin namin. No? So, pinili talaga namin antayin because nakakahiya naman on the way na. No? So, syempre, tsaka guest namin siya. So, gusto man namin bigyan ng magandang saludar. So wala itong kulay ng Wala. ng type ko si Aramina, Hindi. gano'n. Alam naman, kahit siya sinasabi, nung kami nag-meet, hindi ko siya crush at hindi niya raw ako lalong crush. Oh. Lalo namang hindi niya ako crush, di ba? Ano So that's yun yung umpisa. Okay. And then took almost 2 years bago kami Ganon? ang proseso. Pandemic courting pa nga nangyari. Parang parang tawag dito, very traditional ha. Yes. And hindi naman kami mga teenagers na, pero that's what happened really. pero si Ara rin mahilig magnegosyo. Mahilig. Yeah. Mahilig magnegosyo kasi meron siyang cake shop sa Hazelberry. Yes. Yan. Meron siya dito sa Makati somewhere. Dito. Siyempre December na. Oo. So, padadala kita ng Hazelberry cheesecake. Sige, teka, bago ko pumunta sa partnership nyo na, Susan, nagsimula ito. Paano naging kayo? Paano naging kami? Porsigido ako. Sabi ko nga kanina. Nung nag-umpisa na single na naman ako noon. No? So, hindi ko na tinanong yun, ha? Huwag mo na tanongin. Hindi na kasali. Basta dito ako interesado. Kasi kaibigan ko si Ara eh. So, si Hazel. nagpursigi na ako. So, sabi ko, nagkaroon ako ng interest sa kanya and nagtuloy-tuloy. So, nagpursigi lang ako. Tuloy-tuloy lang. And according kay Hazel, kay Ara, na meron rin ako mga kasabay. Pero ako raw yung pinaka-most consistent at porsigido. Again, consistent. Yan. Fiercely focused. Yan. Tama ka. Oo. Parang kumbaga wala nang iba kung hindi si Hazel. Yan. Alam nyo na yan. Di, alam mo, this is something special for me because Hazel, kasama ko na matagal na kami magkakilala, sitcoms and all. And isa to sa pinakamatyaga eh. At hindi marunong. Nagagalit ba yan? Minsan naman nagagalit, pero bibihira. Pero ang haba ng pasensya. Sa akin lang nagagalit din. Para siguro sa iyo lang nabubuhos. Kasi nung araw yan, I remember very well. Hindi siya talaga. Hindi siya talaga no? Napakahaba ng patience. I seldom see her getting very few times in our so many years of together. Tapos then inhale, exhale lang siya, that's it. Pero never talaga. Dalawang bagay hindi ko makalimutan dyan. Kasi minsan yan, nakakasabay ko sa elevator sa GMA7. Yung mga alam ko, pagod na siya. And then, of course, you have to go through several picture takings. Tapos naipit siya sa elevator, hindi makalabas. Umiyak na lang. May hindi nga umiimik. And then yung isang beses, nagtitaping kami, bagong-bago yung cellphone niya, nawala. Alam mo, sabi niya lang, di ba nandiyan kayo para magbantay? Sabi ko, alam mo, Santa ka. Ako yung magwawala na ako niyan. Pero ganun siya talaga. Even in real person, in real life, she's like that. No? So what you see outside is the same. So ikaw ba hindi ba mainitin ang ulo mo? Ako mas very patient ako kasi because of what I do, I'm very patiently impatient because what I want is I need it done immediately. So napakaganda ng it's not just a romantic partnership, but sa negosyo, is she part of Pick Up? She is. No, she's our director and kung bakit nabuo nga ang Pick Up, siya ay isa sa main character na talagang nag-encourage sa akin para gawin ito. So without her encouragement, without her inspiration, siguro hindi rin namin mabubuo ang Pick Up. So you would say that sa iyong energy to be focused, lalo pa itong na-enhance with Hazel's arrival in your life. That is correct. Alam mo, sa hanap buhay, even sa partnership, the hardest is
yung husband and wife together in any business. Pero, if you're together in the business and if you work together and help hand in hand, you have a better chance of becoming successful. Ano ba That yung is bakit very true. Para naman ang perfect ng buhay nito. Wala bang kapintasan sa iyo? Ano ba? Maraming. Ang bait. Si Ara, ang haba ng pasensya, ang bait, ang ganda. Ikaw ang haba rin ng pasensya. Siguro siniswerte lang. Ano Despite bang- many challenges, hindi lang natin naikukwento lang lahat ng challenges because hindi naman natin tinitingnan na yun eh. Ang tinitingnan natin, ma-overcome yun, yung end result na lang ng challenges na yun, which is itong pinag-uusapan natin. But all throughout that, mahabang proseso pa rin siya. Hindi siya kumbaga pag nag-aral ka, hindi ka grade 1, automatic PhD ka or master's ka kagad. But somehow, you will shorten the process because marami ka na matututunan from successful people. Okay, kay Hazel, kay Ara, ano na-contribute niya sa'yo with regards sa mas mahusay na pamamalakad ng pick-up? Before, when I was single, parang kaya ko eh. Nung nag-asawa na ako, parang hindi ko kayang, when we make decisions, I don't consult with her. But whenever I have felt na may challenge, nagko-confide ako. Somehow, anong tingin mo dito? Nakakapagbigay siya ng magandang wisdom. Na in my opinion, nakakapagbigay ng inspiration sa akin para gawin ko, pagpursigihan ko. Sa mga moments ng iyong parang hirap na nito. So, si Hazel ang... Yes, so that's the partnership is all about. So, and besides, nabanggit mo yung work, na puro work, I don't consider work as work. I consider this as part of my life. That's why I don't look at it as work. Alam mo, isa pa sa alaala ko dito kay Hazel, kay Ara, dahil napakabait. Maraming beses na ito nabola ito eh. Inang mga kasama niya. Masyadong mabait eh. Sobrang bait. Siya ba nag-share sa iyo ng mga tips siya paano harapin ng scammers? Madalas na i-scam yan eh. Okay, pag may nagkukwento siya, magsasalita na ako, I put it in a nicer way na hindi ko ma-open ng misis ko. When I say ma-open niya, hindi siya madi-disappoint. That's what I'm saying. Because napaka-gentleman mo she naman cannot pala. say no. She can always say no to me, but she cannot say no to many people. Ay, totoo yan. Hindi makahindi. Sa kung close ka sa kanya, pwede ka pang tanggihan, but the people maaaring hindi. Totoo. That's who she is. Eh. So, ako gila-guide ko rin siya. I put it in a way na maintindihan niya. Naku, alam mo parang hindi ko maitago yung aking personal joy that kasi nga matagal ko nang kilala si Hazel. At talaga alam ko siya napakabait na tao at madalas ka naloloko, madalas nawawalan. Alam mo yan, dati pa yan, isipin mo yung puyat na kami sa taping. Sabi ko, ba't ka nakaupo dyan? Upo sa monoblock. Yung mga alalay niya nakahiga. Hoy, ano ka ba ako? Ba't hindi ka na nga? Oo nga, puro oo nga. Yeah. So, naintriga yung mga tao yata natin na nanonood, nagpapa-shout out. Ito si Rico from Taiwan. Ang pamilya daw niya taga Quezon at natutuwa daw siya sa ating kwentuhan. Shout out din sa mga small business owners na OFW. Hirap rumakit pero worth it daw para sa pamilya. Si Edna naman yan from UK. So, ang napupulot ko, Dave, sa iyo, pareho ng mga napupulot ko sa mga taong napaka-successful. Ang common denominator, yung binanggit mo, be consistent, be focused, at hindi ka nakikinig sa nagdidismaya eh. And I think you will agree with me that the arrival of your partnership, your romantic partnership sa iyong misis, ay isang napalaking blessing. It is a major blessing. In fact, the main one for me, and dati hindi ako naniniwala sa destiny. Alam mo yung destiny, destination. If we're destined talaga, kahit ano pang gawin natin, we don't need to do anything. We'll just arrive, di ba? To our destination. But in reality, kung hindi na late 5 minutes, hindi kami magiging together. Kung hindi I don't get the call, what if kung hindi ko tinanggap yung call ng co-founder, kumaring na iba. So, all those are destined. Ito bang itong pickup, nakikita ko may mga kiosk na all over. Ito ba ay idea mo o idea ni Hazel? It is our idea, my idea, together with my co-founder, Okay. Jason, and we
the reason why it's called pick up. Oh, is, sige. So pag pick, parang sumilip ka eh. Oo. So there's a component of smooth, comfort, and we would like to bring a smooth and comfort ride to our fellow Filipinos. And gaano karami ang alam natin na technology company na ride-hailing na 100% Filipino-owned. We're one of the few who have accomplished this feat. And not to mention, there is a potential of what we build, and this is designed for all our fellow Filipinos na magkaroon sila ng choice or option. Hindi na lang isa or dalawa, pwede silang makapamili na katulad ng pick-up para sumakay ng merong safe, na komportable at convenient para sa lahat. And that's why we build pick-up. No? And there's a huge gap as far as the cars are concerned. It is not true that we will cause traffic. In fact, we will actually reduce traffic. We did our hypothesis and study about it because we rather encourage everybody to take the ride-hailing, to take pick-up rather than kanya-kanya tayo ng drive. Correct. So that will significantly reduce the volume of the traffic every day. Not to mention yung parking nila, gasolina nila. Convenience, no? Yung convenience. So that's what we're trying to, the message that we're sending to our fellow Filipinos. No? And of course, being an OFW myself before, ang isa sa main priority ng pick-up are our fellow OFWs. Yung tinatawag natin silang heroes. So how we will actually... Okay, now that you mentioned OFWs, I cannot just let you go without relating to us. Teka, ano naman ang relasyon ng ating mga mahal na OFWs sa iyong pick-up na company? So of all the applications, as of today, tingnan nyo lahat ng apps na pwede nyo tingnan. We're the only one that's focusing for OFWs. That we would like to send the message that they really are heroes. Okay. Because I was once an OFW. And you want to return. And how we do that is from and to the airport pa lang, pagbaba mo doon, you can actually book. You can get a discount for all our OFWs. Well, let's work on that, ha? Yeah. And we'll have sige. together our partnership to strengthen pa nga, no? So gusto natin yung mga benefits, hindi mo kailangan ng legislation para magkaroon ka ng benefits. Hindi mo kailangan tayin yun. Gagawin na ng pick-up para sa inyo to get your 20% discount doon sa ating mga ride-hailing ng And pick-up. talking about partnerships, I heard that you forged a partnership with Tinbo. Yes. Nakapartner din ng OWA. Yan, excited kami. We just signed an agreement with them, with Tinbo, with PLDT, all together. Especially with Tinbo because of parehas aligned ang ating goals, yung ating objectives are really to make it yung connectivity and accessibility for our OFWs. Hindi lang nandun sa abroad but also taking care of their families here. So malaki may babahagi ng pick up. So hindi lang ngayon, in the future sa mga ginagawa namin technology enhancements combined with Tinbo, I think marami ma-appreciate ang ating mga kababayan. And in the future with OWA. Mga aking bahal na mga OFW, sa dami ng aking nakakausap dito sa umpukan with Bossing, meron akong napupulot, naiiwan sa aking hindi ko makakalimutang marka ng bawat aking nakakausap. With my conversation with Dave, the CEO of Pickup, you know what you're saying na hindi mo verbalize? I will take care of you. Yung strength ng isang lalaki na ang sasabihin niya sa'yo, ako ang bahala sa'yo. And I think, kaya napakasaya ng aking kaibigan na si Hazel, si Ara, and magiging masaya, hopefully, ang yung pananaw na yan at yung pag-uumapaw sa puso mo at sa nature mo to take care of people and put forward your strength ay may impart natin sa ating mga OFWs. And we're looking forward to forge a relationship with Pickup. Yes. Para ito ay matranslate I'm excited natin. about it, and this is
for all our OFWs na kapakinabangan nila. Dahil ikaw rin naman ay naging OFW, Yes. maraming salamat sa iyo, Thank Dave. you very You've much. certainly been a very strong inspiration para sa lahat ng ating mga OFWs. Ay, minsan naman, pasyalan mo yung ating Seafarers Hub, ha? Yes. Para yan naman sa ating mga seafarers. And I'm very sure we can find something with pick-up para mapagsilbihan mabuti And lalo. by the way, mentioning about seafarers, kasama rin sila sa discount na ito. Oh, great, great. Okay, so welcome po kayong bumisita dyan habang nag-aayos ng papeles. And I'm talking about the Seafarers Hub dyan sa Mabini. And we will be building more for you. Komportable po dyan. May libreng kape, snacks, free wifi, and syempre charging station courtesy ng ating kapartner na Tinbo. Open po ang Seafarers Hub 24/7. Yan po ang aming handog para sa lahat ng marino na member po ng OWA. Okay, so maraming salamat po mga bossing. May oras po kayo para mag-comment sa ating live stream. Tuloy-tuloy lang ang pag-comment hanggang sa dulo. Baka ikaw po ang ating maswerteng mapili para sa raffle at may chance po kayong manalo up to 27,000 pesos worth ang e-vouchers. Baka kayo na ang swertihin, ito lang po ang dapat ninyong gawin. Step 1, mag-register kayo for free sa Tinbo website, www.tinbo.ph, at i-screenshot ninyo ang inyong successful registration. Para mas madali kayo makapag-register sa Tinbo, pwede ding i-click ang link na nasa caption ng ating live stream. Step 2, i-like, share, at mag-comment kayo sa ating live stream ngayon with the hashtags, #umpukanwithbossing, #TinboPH, at #OFW at ang bansa kung nasan kayo. For example, #OFW Qatar. And step 3, screenshot ninyo ang inyong pag-like, pag-share, at pag-comment sa live stream. Yan ang magsisilbing resibo o valid raffle entry ninyo. Mamimili ang Tinbo ng viewers sa mananalo ng special giveaways. Kaya asali na kayo mga bossing dahil baka kayo na ang swertihin dito sa ating napaka-espesyal na episode. At sa mga mahal nating OFWs mula noon hanggang ngayon, ang OWA po ay nagmamalasakit at naglilingkod para sa bawat Pinoy abroad. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang ilan sa mga programa ng OWA para sa ating mga kababayan. Panoorin niyo po ito. Congratulations in advance sa mga nanalo ng Tinbo giveaway. Sabagan nyo lang ang announcement of winners sa Tinbo official Facebook page. At dito po, nagtatapos ang ating Umpukan with Bossing. Maraming salamat, my good friend Dave. Thank you very much. You're certainly a blessing to our kababayan sa iyong kwento. Marami na namang natutunan ang ating mga kababayan overseas. Maraming salamat again. And ikamusta mo kay Hazel? Thank you. Thank you so much. Thank you rin, Admin. Okay? And baka meron kang gustong ibahagi pa, yung huling pagbati sa ating mga OFWs. Yeah, sa mga taga-subaybay, maraming salamat po at supportan ninyo ang Pick Up at download lang po kayo at we have our websites and Facebook and maraming salamat rin po. Supportan natin ang Tinbo and syempre our very own admin Arnel, ang OWA at talagang sila naman ay talagang puspusan naka-focus para alalayan ng ating mga OFWs. Maraming salamat. At konting tulog na lang, Pasko na! I hope everyone enjoys this wonderful time of the year. Merry Christmas and a prosperous New Year to all. This has been your host,
truly, Admin Arnel Ignacio. Umpukan with Bossing, umpukan with Bossing. Kahit saan man sa mundo, si Bossing ang kakwentuhan nyo. Abot ang ligaya para sa mga global Filipino. Kung ikaw ay nalulumbay, si Bossing ang bahala sa'yo.